Ako si Maria Reyes. Ang tatay ko ay may 17 anak na babae. Ako ang ika-13. Ang aking mga kapatid na babae, sila ang pinakasikat na mga talento sa kabisera. Sila ay masigasig na nagsasanay ng sining at panitikan, dalubhasa sa pagboborda, determinadong maging eksakto kung ano ang inaasahan ni ama na maging sila. Para sa akin, ako ang pinakawalang silbing babae sa Oak Haven. Isa lang ang tuntunin ko sa buhay. Kumain ng mabuti, matulog ng mabuti, at huwag sayangin ang isang araw sa pagsisikap na matupad ang inaasahan ng iba. Munting kaibigan, ikaw ang aking kasiyahan ngayon. Gulo! May nangyari! Binibini! Napakasama! Ang tirano ng Boryalia nagpadala ng sugo para ayusin ang isang pampulitikang kasal. Ang kanyang kamahalan, plano ng kamahalan na pumili ng nobya mula sa aming sambahayan. Narinig ko na ang emperador ng Boryalia, Jose Santos, ay isang mamamatay tao na gulo. Pinatay niya ang kanyang ama para makuha ang trono gamit ang napakalupit na paraan. At ano pa, narinig ko kailangan niyang marinig ang mga hiyaw tuwing gabi para lang makatulog. Hindi ko siya pakakasalan. Ayaw ko ring mamatay. Ayaw ko. Tingnan mo ang eksenang ito. Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na nagkakumpetensya sila kung sino ang makakaiyak ng mas artistikong paraan. Salamat sa Diyos, lubos akong walang silbi, walang talentong pag-usapan, walang anumang kasanayan sa bahay. Isang nakakatakot na gawain na ganito ay hindi kailanman sasapit sa akin. Binibini! Tigil ang pag-iyak! Tigil! Sinabi ni Ginoong Reyes si Binibining Maria ang magiging para sa pampulitikang kasal. Ano? Ipinadala mo ang walang silbi para sa pampulitikang kasal? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Ginoong Reyes, si Jose ay may marahas na ugali. Kung ang iyong anak na babae ay pupunta roon, malamang na isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Lagi mong iniingatan ang iyong mga anak na babae. Sigurado ka ba dito? Kamahalan, upang maglingkod ng tapat sa aking bansa, haharapin ko ang 10,000 kamatayan ng hindi kumukurap. Bukod dito, ang babaeng ito ay walang pinag-aralan at kulang sa kasanayan. Ang pagpapanatili sa kanya dito ay magdudulot lamang ng kahihiyan. Kamahalan, pakiusap, hayaan mo siyang umalis. Kaya, ang tanging gamit ng isang walang silbing tao ay gamitin. Sige, mahalaga ba talaga kung saan ako mag-aaksaya? Mabuti. Maria Reyes, ako sa pamamagitan nito ay ipinagkakaloob sa iyo ang titulo ng ika-13 prinsesa. Mula sa araw na ito, ikaw ay aalis patungong Boryalia para sa pampulitikang kasal. Salamat sa iyong biyaya. Ama, sa aking bigay kaya, maaari mo bang isama ang bagong pamansing at ang tirador? Ikaw ay lubos na walang pag-asa. Noong nagpakasal ang aking kapatid na babae, mayroon siyang isang maringal na bigay kaya. Pero ako, ilang baul lang ang nakuha. Hindi man lang nila isinama ang aking tirador at pamansing. Ang kuripot ni ama. Prinsesa, sa panahong ganito, nakatuon ka pa rin sa pamansing at tirador? Pagdating natin sa Valoria, paano kung ang tirano na yon ay mambubuli sa iyo? Huwag kang mag-alala. Isipin mo, kung gusto niya akong patayin, kahit umiyak ako hanggang sa mamatay, gagawin pa rin niya, di ba? Masyado kang nag-aalala. Mga salitang hindi binibigkas, ngunit ang wakas ay naisip mo na ng 1,000 beses. Hindi gumagalaw ang katawan, ngunit ang puso ay tumawid na ng hindi mabilang na bundok. Ang pag-iwas sa pagod ng isip ay ang pinakamahusay na lunas sa buhay. Pero, Walang pero. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. May isang guro na nagbasa ng aking kapalaran. Sa buhay na ito, ang kailangan ko lang gawin ay kumain at uminom. Siguradong aabot ako ng 100 taon. Tara na. Ilang araw na tayong naglalakbay. Bakit hindi pa tayo dumarating? sinabi ng pinuno na darating tayo bukas. Salamat naman. Kung hindi, mamatay ako sa pagkabagot. Mia, kunin mo ang aking mga pastry, bilis. Kailangan kong mag-revive. Opo. Prinsesa, darating tayo sa Valoria bukas. Dapat nating pag-aralan ng maaga ang mga patakaran ng palasyo. Prinsesa, mahalaga ang pampulitikang kasal na ito. Sige, matututo ako. Kamahalan, magandang kalusugan at kapalaran. Kamahalan, malalim na pinirito at malutong. Prinsesa, magandang kalusugan at kapalaran iyon.
Hindi malalim na pinirito at malutong. Magandang kalusugan at kapalaran. Malalim na pinirito at malutong. Magandang kalusugan at kapalaran. Alam ko, sa tingin ko lang ang malalim na pinirito at malutong ay mas madaling sabihin. Ikaw? Wala ka ng pag-asa? Bakit kailangan pang umakyat ng putik sa pader? Hindi ba okay lang na nakahiga na lang ito? Mong beancake, dinala mo pa ito? Mia, kilala mo talaga ako. Prinsesa, bakit hindi mo na lang kainin ang iyong mga pastry at sabay na tingnan ang mga librong ito? Ang mga ito ay tungkol sa mga kaugalian ng Valoria. Baka maging kapaki-pakinabang. Magaling. Hindi sapat ang taas ng mga unan sa karwahe. Ang gamitin ang mga ito bilang sapin ay perpekto. Mia, huwag kang umiyak. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero wala tayong magagawa, kaya sumabay na lang tayo sa Agos. Kung hindi mo ito kayang labanan, tanggapin mo at mag-relax. Ang buhay ay ilang dekada lang. Ang maging masaya ang pinakamahalaga. Sa utos ng kamahalan, nandito kami para salubungin ang pampulitikang nobya mula sa Eldoria. General, ang damo ninyo sa Valoria masama ang lasa. Kaya ito ang bagong emperatris na ipinadala mula sa Eldoria. Nagtataka kung gaano siya katagal dito. Narinig ko ang kamahalan ay pumatay ng mahigit 100 tao kagabi. Ang kanilang mga bangkay ay nakabitin pa sa mga pintuan ng palasyo. Prinsesa, Ano ang dapat katakutan? Hindi ba sinabi ko, tiyak na mabubuhay ako hanggang 100. Bukod, sawa na ako sa Eldoria. Valoria ay maaring hindi maganda, ngunit kahit papaano bago at kapanapanabik. General, mangyaring mauna. Oo. Dahan-dahan. Parang naglagay ka ng isa pang ulo sa ibabaw ng akin. Masyadong mabigat. Pakiramdam ko. Parang itik na naghihintay na ihawin. Pagod na pagod ako. Antok na antok. At gutom na gutom. Hindi ito maharlikang kasalan. Isang malaking kapahamakan. Sino ang may alam kung ang tirano ng Valoria ay dadalo man lang ngayon? Bahala na, walang mas mahalaga kaysa kumain. Kailangan kong sabihin. Ang kusinero ng hari dito sa Valoria ay talagang kahanga-hanga. Ang inihaw na usa na ito ay mas masarap kaysa sa luto ng tatay ko. At ang kristal na cake na ito, hindi masyadong matamis, natutunaw sa bibig mo. Sa wakas busog, oras na para matulog. Mas masama ang nakatayo kaysa nakaupo. Mas masama ang nakaupo kaysa nakahiga. Ang kama ay talagang pinakamabuti. Sino yan? Kung papatayin mo ako, bukas na lang. Pagod na pagod ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Aba. Kamahalan, magandang umaga. Hindi natutulog sa ganitong oras, nakaupo lang sa tabi ng kama at pinapanood akong matulog. Ano bang problema mo? Ikaw ang una. Nanangahas. Matulog na parang troso sa harapan ko. Kaya, uhaw ako. Pwede mo bang ibuhos sa akin ng isang basong tubig? Hindi ka tutulong? Sige, gagawin ko na lang. Hindi ka ba natatakot na? Patayin kita? Bakit naman ako matatakot sa'yo?
Ang matakot ay hindi ako makakabalik sa Eldoria. Hindi rin nito pipigilan ang pagiging emperatris ko. Hindi rin nito pipigilan ang pagiging emperatris ko. At tiyak na hindi nito ibabalik ang aking pamansing at tirador. Ang takot ay ang pinakawalang silbing bagay sa mundo. Ang ginagawa lang nito ay sirain ang iyong gana at tulog at bigyan ka ng mga kulubot. Hindi ako magpapakatanda bago ang oras ko. Ipinadala ka ng iyong ama sa Valoria upang mamatay. At ako, maaari kitang patayin kahit kailan. Bago mo ako patayin, maari ba akong mag-almusal muna? Ayokong maging isang nagugutom na multo. Kahit ang pagiging multo ay nangangailangan ng enerhiya. Kung hindi, kapag nasa ilalim na ako, hindi man lang ako makakapagkatawang tao. Almusal lang naman, ano ba? Hindi ka naman ganyan kamura, di ba? Kawili-wili. Mga alalay. Kamahalan? Mabuting kalusugan at swerte. Ihain ang pagkain. Nag-utos ang kamahalan, ihain ang pagkain. Komportable. Kristal na hipon siomay. Siomay na may aligi ng alimango, gatas at sabaw ng pugad ng ibon, at maraming mga pastry. Ang handaan na ito ay mas masagana kaysa sa kagabi. Teka, Kumakain ka rin? Naiintindihan ko, ito ay isang pribilehiyo ng pagiging emperatris. Ngayon ay may kasama na akong kumain. Masarap. hindi mo ba titingnan kung may lason? Bakit ko gagawin? Hindi ka ba natatakot na ipapalason ko ito? Tamang-tama. Mas mabuti ng busog ka bago umalis. Mas okay kaysa gutom. Bukod dito, ang malason hanggang mamatay ay marahil mas marangal kaysa malalaslas ng espada mo. Kahit papaano, may buo akong bangkay. Ito, subukan mo ito. Itong kristal na cake, kumain ako nito kagabi. Natutunaw sa bibig mo. Matamis pero hindi nakakasawa. Masarap. Sige, tikman mo. Ano? Katanggap-tanggap. Mapagkunwari, naglalaway ka kanina habang pinapanood mo akong kumain. Oh, kaya dapat kumain ka pa. Ang sarap. Busog na ako. Muli ng kompleto ang buhay. Simula ngayon, mananatili ka sa Palasyo ng Kapayapaan. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka dapat lumabas sa mga pintuang ito. Sige, basta pinapakain at pinatitirahan ako. Natural, magtatalaga ako ng mga tao para maglingkod sa iyo. Sabihin mo na lang na minamanmanan mo ako. Bakit pa iikot-ikot? Hindi ba nakakapagod? Bahala ka. Maria Reyes. Ha? Mabuhay ka ng maayos. Mabuhay ka ng maayos. Siya ay isang tirano at sinasabi pa niya sa akin ang isang taong pwedeng patayin sa anumang sandali, isang talunan, na mabuhay ng maayos? Baliw ba siya? Kamahalan, bantayan mo ang iyong mga salita. Baliw man o hindi. Basta hindi ako pinipigilan kumain at matulog, okay lang. Sa malawak na mundong ito, ang pagtulog ang pinakamahusay. Oras na para matulog. Kamahalan. Kamahalan, tigilan mo na ang pagtulog. Gumising ka, kamahalan. Ano yon? Nagbago ba ng isip si Jose? Gusto ba niya akong patayin muli? Hindi, oo, kamahalan. Ikaw na ang usapan sa palasyo ngayon. Usapan sa palasyo? Ito lang, nung gabi ng kasal, hindi ka pinatay ng kamahalan. Sumabay pa siya sa'yo sa almusal, at kumain ng pagkain na inihain mo sa kanya. Ito'y hindi pa nangyayari sa Valoria. Sa unang pagkakataon, hindi lang sa panloob na korte, pati sa korte ng hari ay nagkakagulo. Kamahalan, huwag ka nang matulog. Ang mga chismis ay kumakalat na parang apoy. Sabi nila, ikaw ay isang mapalad na bituin na ipinadala ng langit. Kaya mong pakalmahin ang init ng ulo ng kamahalan. Sabi rin nila ay may espesyal kang kakayahan na naengkanto mo ang kamahalan.
Tulad ko, ang ginagawa ko lang ay kumain at matulog. Yun ay itinuturing na espesyal na kakayahan? Kung alam nila ang totoo, ano kaya ang iisipin nila? O kamahalan. Oh, Kamahalan, ito ay magandang balita. Ibig sabihin hindi ka ayaw ng kamahalan. Dati, naghihintay lang kami na patayin. Ngayon mabubuhay tayo. tama. Sinabi ko sa'yo, sabi ng manghuhula siguradong mabubuhay ako hanggang 100. Halika na, lumabas tayo at tingnan kung may masayang gagawin. Tara na. Katiwala, Gideon, ang Emperatrice ay ginugugol ang buong araw sa pagkain o pagtulog. Mukhang wala naman ganong babantayan. Hindi mo naiintindihan. Ilang dekada na ako sa palasyo. Sa panloob na korte, bawat babae ay nag-aagawan sa pabor at nagseselos. Hindi magtatagal bago niya subukan ang lahat ng paraan para malaman ang mga kagustuhan ng kamahalan. Kita mo? Narito na siya. Oh, pagbati kamahalan. Tamang-tama ang dating mo. Ano ang iyong utos kamahalan? Katiwala, Gideon. Sa ating palasyo, meron bang lawan ng isda? Isda. Lawan ng isda? Hindi mo ba alam kung ano ang pond ng isda? Ito ay isang pond na maraming maliliit na isda. Yung tipong pwedeng pangisdaan. Isang pond ng isda. Naguulat sa kamahalan. Walang pond ng isda sa palasyo. Wala kahit pond ng isda? Siguradong may mga bundok, di ba? Mga lugar kung saan pwedeng manghuli ng mga ibon? Kamahalan, ang pinagbabawalang lugar ay hindi para sa paggala. At ito'y tiyak na hindi para sa pangangaso. Meron kayong mga aklat ng kwento, di ba? Alam mo yung mga nagkukwento tungkol sa mga maalamat na kabalyero na kayang lumipad at mga ganyang bagay. Kamahalan, ang aklatan ng palasyo ay halos naglalaman ng mga tekstong pangkasaysayan. Hindi kami nagdadala ng ganyang klaseng aklat na pampalipas oras na sinasabi mo. Kamahalan, kung nakakaramdam kayo ng pagkabagot, ako, pwedeng magpakuha ng sining at musika para aliwin kayo. Hindi na kailangan ang mismong tingin sa mga bagay na yon ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Mas gusto ko na lang maglakad-lakad mag-isa. Katiwala, Gideon. Ang kamahalan ay tila medyo naiiba sa ibang mga konsorte, hindi ba sa tingin ninyo? Talagang naiiba. Isang reyna na may kaunting ambisyon. Hindi pa ako nakakita ng katulad niya dati. Ilang araw na akong gumagala. Walang magawa, walang makita. Ang buhay na ito ay mas malala kaysa sa ari-arian ng kansilyer. Kamahalan, nagtanong-tanong ako. Bagamat ang palasyo ng walang hanggang tiwala ay walang pond ng isda, mayroong isang pond. Bakit hindi mo sinabi agad? Halika, dalhin mo ako doon ngayon. Kamahalan, dahan-dahan. Ang taba-taba ng maliliit na isdang ko. Mia, nagdala ka ba ng mga pastry? Oo, nagdala ako. Kamahalan, tinatrato kayo ng kamahalan ng espesyal ngayon. Hindi ba dapat kayong matuto ng bago? Para mas lalo kayong paboran niya? Sa ganoon, sa hinaharap masisiguro ninyo ang inyong posisyon bilang Emperatrice. Hindi, ang buhay ay mga 30,000 araw lamang. Sa bawat pagpikit ko ng aking mga mata at muling pagmulat, isang araw ay lumilipas. Bakit ko sasayangin ang aking oras sa isang taong hindi man lang ako gusto? Ano ang saysay? Mas mabuti pa ang maliliit na isda. Wala silang lahat ng masalimuot na iniisip. Mas kawili-wili sila kaysa sa mga tao. Ibig mong sabihin? Sa nakalipas na 3 araw, wala siyang ginawa kundi kumain at matulog. Magpakain ng isda at manood ng langgam? Natutulog siya hanggang tanghali araw-araw. Mas tamad pa siya sa pinakatamad na pusa sa buong palasyo. Walang pakana, walang pagsuyo. Hindi iyan ang dapat na asal ng isang babae sa panloob na korte. Dahil sa ugali ng kamahalan, dapat ay pinugutan na niya ito ng ulo noon pa. Hindi ko lang maintindihan kung paano matitiis ng kamahalan siya na wala siyang ginagawa. Ako ang nag-iisang anak na babae ni General de la Cruz. Noong prinsipe pa ang kamahalan, nasa tabi niya ako. Ang posisyon ng reyna ay dapat para sa akin. Hindi ko inaasahan na may biglang lilitaw na hindi inaasahan. Tara na. Sumama ka sa akin upang makilala siya. Ang pinong panlasa mo naman, nakakapagtakang nandito ka pala? Nakikipaglaro sa isang grupo ng mga hayop. Ay, Diyos ko, ang amoy na iyan ay sobrang lakas.
Hoy, ang isda ko. Ikaw? Ano ang ibig sabihin nito? Ang pabango mo ay sobrang lakas para kang naglalakad na insensaryo. Hindi kaya ng ilong ko. Dahil bago ka rito, siguradong nainip ka sa palasyo. Nag-ayos ako ng isang espesyal na pagtitipon para mamasyal sa mga bulaklak. Inimbita ko ang lahat ng iba pang mga binibini at gusto kitang isama para sa kasiyahan. Hindi pupunta. Maria, sinusubukan mo ba akong ipahiya? Sa pamamagitan ng pagtanggi sa aking imbitasyon? Paumanhin, huwag kang magkamali. Ang hirap lang maglakad. Bukod pa, ano ba ang masaya sa panunood ng mga bulaklak? Mas gugustuhin ko na lang pakainin ang mga isda. Ang kapal ng mukha mo! Si marangal na konsorte Beatrice ay mabait na nag-imbita sa iyo at ikaw ay may kapal na maging walang utang na loob. Ang ingay. Tinatakot mo na naman ang aking mga isda. Ikaw talaga ay isang taga-bukid mula sa Oakhaven. Wala kang kahit anong pag-uugali. Ngunit sa kabilang banda, hindi ito nakakagulat dahil ang sarili mong ama ay pinalayas ka tulad ng isang basura. Anong pag-uugali ang maaari nating asahan mula sa iyo? Marangal na konsorte Beatrice, tama ba? Iminumungkahi ko na bumalik ka sa iyong palasyo. Sa totoo lang, natutunan ko ng kaunti ang panghuhula. Nakakita ako ng madilim na ulap sa iyong ulo. Natatakot ako na isang madugong sakuna ang darating sa iyo. Ikaw? Sige Maria Reyes. Akala mo ba talaga dahil lang pinatawad ng kamahalan ang iyong buhay, maaari kang kumilos ng mayabang na maaari kang magpahinga dito sa panloob na korte? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa panloob na korte na ito, kung gusto kitang patayin, mas madali kaysa sa pagdurog ng langgam. Kayong dalawa? Sige na. Itulak siya sa tubig para sa akin. Hayaan siyang maging komportable. Kasama ng kanyang halimaw. Lumayo ka sa akin. Sino ang may tapang na hawakan ang aking Imperatrice? Sino ang may lakas ng loob na humawak sa aking Imperatrice? Dumating na ang kamahalan. Mabuhay ang hari. Sinabi ko sa'yo, isang madugong kalamidad ang darating at ngayon nandito na. Kamahalan. Ako, iniimbitahan ko lamang ang kanyang kamahalan na sumama sa akin upang manood ng mga bulaklak. Siya ang nagsalita nang wala sa oras at unang nang insulto sa akin. Marangal na konsorte Beatrice, dapat tayong maging tapat kahit man lang. Sa ilang salita mo lang, paano ako naging masama? Bukod pa riyan, ako ang Emperatrice. Ikaw ay isang marangal na konsorte, kaya sino ang walang galang kanino? Kamahalan, nagpapakain lang ako ng isda dito. Tapos dumating si marangal na konsorte Beatrice at nagsimula ng kanyang mga insulto at panlilibak. Mia, at itong dalawang batang katulong, sila lahat ay makakapagpatunay para sa akin. Totoo ba ang sinabi ng Imperatrice? Totoo? Oo, totoo. Marangal na konsorte Beatrice. Kamahalan? Hindi ako maglalakas loob. Sumusumpa ako na, hindi. Akala mo ay matapang ka, ha? Naglakas loob kang magdulot ng gulo sa palasyo ng walang hanggang tiwala at saktan ang aking mga tao. May gusto ka bang mamatay? Kamahalan, maawa ka. Kamahalan, gawa lahat yon ng marangal na konsorte. Wala akong kinalaman doon. Kamahalan, maawa ka, kamahalan. Kamahalan, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa kamahalan na patawarin ako ngayong isang beses. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Nakikiusap ako sa kamahalan na isaalang-alang na ako ay naglingkod ng tapat sa iyo sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako ngayong isang beses, kamahalan. David. Narito ako, kamahalan. Dinggin ang aking dekreto. Ang marangal na konsorte Beatrice ay kumilos nang hindi wasto at binastos ang Imperatrice. Siya ay ibinaba sa mababang konsorte. Siya ay dapat ilipat palabas ng palasyo ng walang hanggang kagalakan at ipagbawal lumabas sa loob ng 3 buwan. Dapat niyang kopyahin ang mga patakaran ng palasyo ng 100 beses. Hindi! Kamahalan, hindi mo ito magagawa sa akin! Kamahalan! Tungkol naman sa mga aliping ito, kaladkaring palabas at paluin sila hanggang mamatay. Alisin na sila. Kamahalan, maawa ka. Kamahalan, maawa ka. Kamahalan, maawa ka. Sinabi mo lang na kaya mo siyang patayin kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kamahalan, hindi ko... Sa aking buhay, wala akong kinasusuklaman ng higit sa mga banta laban sa aking mga tao. Kamahalan, David, hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Sampalin siya. Kamahalan, huwag.
Isang madugong kalamidad ay naganap na. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Pagod na ako, matutulog na ako. Tapos na akong manood. Ano bang maganda dyan? Magulo lang yan. Pinaladkad mo siya palabas. Dalhin mo siya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napapatayin kita? Hindi mo ako papatayin, hindi ngayon kung tutuusin. Oh. Ano ba ang nagpapasigurado sa'yo? Dahil, nakikita ko sa iyong mga mata. Kapag pumapatay ka, iba ang iyong mga mata. Ang paraan ng pagtingin mo sa akin, may kuryosidad, pagsisiyasat, interes, galit. Ngunit hindi iyon purong intensyon ng pumatay. Kaya naniniwala ka na nakikita kitang espesyal, ganun ba? Hindi naman espesyal, pero at least hindi kita inistorbo. Dahil napakaayos ko naman, pwede ba akong gumawa ng isang maliit na kahilingan? Sabihin mo nga. Sa susunod, pwede bang magpatay ng tao sa ibang lugar? Ngayon, kasama mo at marangal na konsorte Beatrice, yung gulo na iyon, tinakot ang lahat ng isda ko. Ngayon, hindi na sila lalabas ng hindi bababa sa 3 araw. Maria Reyes, ikaw ang pinakakagiliw-giliw na babae na nakilala ko. Pangako ko sa'yo, sa hinaharap kapag pumapatay ako ng mga tao, ilalayo ko ito sa iyong lawa. Sige, okay. Bakit mo naman sinabi ng ganyan? Anong problema mo? Kamahalan, mabuti na lang pumanig sa'yo ang kamahalan. Kung hindi, magiging sakuna sana ngayon. Hindi siya pumanig sa akin, natatakot lang siya na mamatay ako at mababato siya. Pero kamahalan, kanina sinabi mo na si marangal na konsorte Beatrice ay magkakaroon ng madugong sakuna at nangyari nga, kailan ka natuto manghula? Ako, hindi ko alam kung paano gawin yun. Hindi mo ba nakita? Ano? Hindi nagtagal pagdating ni marangal na konsorte Beatrice, dumating si Jose. Nanonood lang siya sa gilid. Isipin mo, binantaan siya ni marangal na konsorte Beatrice sa harap mismo ng reyna na itinuturing niyang nakakatuwa. Paano hindi siya magkakaroon ng madugong sakuna? Naiintindihan ko na kamahalan ang talino mo. Tara na. Kamahalan? Saan tayo pupunta ngayon? Bumalik sa paggawa ng tirador para manghuli ng ibon. Kung hindi ako naglaan ng oras sa Oak Haven, nagsasanay ng pagpuntirya sa pamamagitan ng pangangaso ng mga ibon, ang iyong Panginoon dito ay magkakaproblema ngayon. Tara. Bakit hindi man lang siya nagsisikap pero nakukuha niya lahat ng pabor ni kamahalan? Siguro dahil hindi siya lumalaban. Tingnan mo kami, mga tao ng pag-iisip ng pakana at ano ang napala natin. Oh, tama na. So nandito ka ba para bisitahin ako? O para magsalita ng masama tungkol kay Maria Reyes? Narinig ko sa mga alilang palasyo na simula noong insidente sa lawa, si kamahalan ay gumugol ng 1 buwan diretso sa palasyo ng kapayapaan araw-araw pagkatapos ng korte. Sumpa ko, si Maria Reyes, isang araw babayaran ko siya. Tara na. Jose, ay pumupunta rito araw-araw sa loob ng 1 buwan. Wala siyang sinasabi. Pinapanood lang ako magpakain ng isda at maglaro ng langgam. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Kamahalan, ito ay mga bihirang perlas mula sa kanlurang kaharian. 79 sa kabuuan, bawat isa ay kasing laki ng longan at ang mga ito ay napakabihirang mga kayamanan sa mundong ito. Ikaw, halika rito. Ano yon? Kamahalan, ito ay mga bihirang perlas mula sa kanlurang kaharian. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang bihirang mga kayamanan. Ang mga bagay na ito, matigas? Ano? Tinanong ko kung ang mga perlas na ito ay sapat na matigas. Gusto kong gamitin ang mga ito bilang bala ng tirador para barilin ang mga maya sa langit. Sana matumba nila ang ibon. Tingnan mo ang bagong tirador na ginawa ko ngayon. Perpekto para sa mga bilog na bolang ito. Hindi ba yung pinapayagan? Hindi ba? Kamahalan ang mga bihirang perlas na ito, bawat isa ay nagkakahalaga ng kayamanan. Kayo! Kalimutan na lang, ang aking maliliit na bato ay okay lang. Kailangan lang hanapin isa-isa. Sobrang abala.
Kunin mo. Kapag ginamit mo ang mga perlas na ito para mabaril ang isang maya, ibibigay ko sa iyo ang pamansing. Para makapangisda ka. Isang perlas para sa isang pamansing. Mukhang patas na palitan. Mabilis, hanapin. Kailangan nating mahanap ang mga bihirang perlas. Walang kahit isang nawawala. Kamahalan, bakit hindi ka muna magpahinga? Oo, kamahalan, dapat kang magpahinga. O baka naman pwede kang magpakain ng isda sandali. Imposible, sinabi ng kamahalan. Basta matamaan ko ang isang ibon, ibibigay niya sa akin ang pamansing. Ito ang aking hangarin sa buhay. Dapat mong tandaan, ikaw ang prinsipe ng Valoria. Ang mga nasa paligid mo lahat ay mga kontrabida na nagnanais na lamunin kang buhay. Kaya dapat kang maging matatag. Kung hindi, pareho tayong ikaw at ako mamamatay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, ina. Kamahalan, nakakuha ka ba ng mga ibon? Wala pa. Dalhin ang pamansing at ang tirador. Sa kamahalan. Oh, Kamahalan, 2 linggo na akong gumagawa nito. Hindi ko na talaga kaya ang ganito. Ang mga perlas na ito ay napakabilog at madulas. Wala silang silbi. Para makuha ang pamansing na iyan, kailangan kong lunukin ang aking pagmamalaki at pasayahin si Jose. Ay naku, kamahalan, tingnan mo. Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Para sa akin ba ito? o kamahalan. Ang tirador na ito ay talagang napakaganda. At ang mga batong ito, talagang perpekto sila para pumalo ng mga ibon. Mahal ko ito. Mahal mo ito? Siyempre, mahal ko ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Natutuwa ako na nagustuhan mo ito. Pinadala ko rin kay David ang pamansing. Mia, tara mangisda tayo. Oh, May nahuli na naman ako. wow, kamahalan! Ang laking isda nito! Siyempre. Kamahalan, ang kanyang kamahalan ay talagang espesyal. 3 araw na magkakasunod, nakakahuli siya ng isda, pinapalaya ito at nagsisimula muli, hindi napapagod. Nagsalita ako nang wala sa lugar. Kamahalan, handa na ang hapunan. Wow. Ang palasyong kusina ito ay talagang nauunawaan kung ano ang gusto ko. Eto, subukan mo ito. Ang paa ng manok na ito ay perpektong inihaw. Ang balat ay sobrang malutong at ang karne ay napakalambot at makatas. Tikman mo. Ano? Wait, katanggap-tanggap. Hindi mo yun sinasadya. Nung kagat mo ang paa ng manok na yon, talagang lumiwanag ang iyong mga mata. Ang kamahalan ay nagtatrabaho araw at gabi. Kailangan mong kumain ng balansing pagkain, kaya huwag pumili, okay? Ang kanyang kamahalan ay patuloy na sumusubok sa swerte at buhay pa rin siya at maayos. Ito ay isang himala talaga. Etong tiran, hindi siya mukhang nakakatakot pagkatapos ng lahat. Medyo mapili lang siya sa pagkain. At baka medyo malungkot din siya. Maria Reyes. Kaya, ganito ka ba namuhay nung nasa Oakhaven ka rin? Sa Oakhaven noon, ganito rin ba ang buhay mo? Medyo ganyan.
Malaya rin ako tulad ngayon. Pero sa estate ng Reyes, hindi ako naglakas loob na laruin ang mga ito ng lantad. Baliin ng tatay ko ang mga binti ko. Kailangan kong gawin lahat ng palihim. Minsan, aakyat ako ng palihim sa pinakamataas na puno ng akasya o pumuslit sa pinakatagong yungib sa hardin ng bato. Paano naman ang mga kapatid mong babae? Sila? Abala sila. Abala sa pag-aaral ng sining at literatura, abala sa pag-aaral ng pagbuburda, abala sa pakikipagkompetensya upang maging ang pinakamaliwanag na ginang sa kabisera. Abala. Sinusubukang makuha ang pabor ng tatay ko. Hindi mo ba gustong pasayahin siya? Bakit ko gagawin? Hindi man lang niya ako binilhan ng pamansing. Galit ka ba sa kanya? Galit sa kanya dahil ginamit kanyang pyesa. At ipinadala ka sa Borealia? Hindi. Basurang itinapon na walang karapatan na galit sa nagtapon sa kanya. Yun lang, naaawa lang ako sa kanila. Naawa? Oo. Ang tatay ko ay may 17 anak na babae, pero wala ni isa ang nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay sila para sa inaasahan ng iba, nakulong sa lahat ng mga patakaran at pag-uugali, namumuhay ng kanilang buhay gaya ng mga marupok na manika. Ang kanilang mga buhay ay hindi kailanman naging sa kanila mula pa sa simula. Pero ako, ang walang silbi, ako ang talagang malaya. 'Di ba nakakalungkot? Maria Reyes. Ha? Ang pakiramdam na ito, nakakakaiba. Anong pakiramdam? Paliwala, matulog na tayo. Kamahalan. Ang piging ng Harvest Festival ay 3 araw na lang. Kailangan mong magsimulang maghanda ngayon. Ayon sa mga tradisyon ng ninuno, dapat dumalo ang Emperatrice. Higit pa rito, dapat siya ay nasa tabi ng Emperador. Hindi ba ako pwedeng hindi pumunta? Oh, kamahalan, ang piging ng Harvest Festival. Kailangan mong nasa tabi ng kanyang kamahalan. Ito ay isang patakaran na ipinasa ng ating mga ninuno, hindi ito maaaring labagin. Bukod dito, ito ang iyong unang opisyal na pagpapakita sa harap ng lahat ng mga opisyal ng korte mula nang maging Emperatrice. Para sa tungkulin at kagandahang asal, dapat kang dumalo. Kamahalan, ikaw na ngayon ang Emperatrice ng Valoria, ang ina ng imperyo. Hindi magiging wasto para sa iyo na palampasin ito. Ngunit sa piging, ako'y mababaon sa ilalim ng mga patong ng damit at isang mabigat na headdress, at magsasabi ng maraming hindi tapat na salita. Ang pag-iisip pa lang ay nakakapagod. Oh, kamahalan. Sige, alam ko, ito ang mga patakaran ng laro ni Jose. Naiintindihan ko. Kamahalan, ito ang lahat ng bagong gawang gown. Mangyaring pumili ng isa. Kamahalan, kapag naglalakad ka, ang iyong mga hakbang ay dapat masukat at maganda. Hindi masyadong malaki o magmumukha kang magaspang, hindi masyadong maliit o magmumukha kang mababaw. Kapag may hawak na tasa ng alak, gaano kataas dapat itaas ang iyong mga daliri? Kapag ngumingiti, gaano kaganda dapat ang kurba ng iyong ngiti? Kamahalan, ito ang iyong unang pampublikong pagpapakita. Talagang hindi ka maaaring magkamali. Kung hindi, ikaw ay magiging katatawanan ng korte. Ano kung pagtawanan nila ako? Hindi naman ako mamamatay. Tara na. Tara na. Dumating na ang kamahalan. Dumating na ang kamahalan. Kamahalan. Tumayo kayo, aking mga Panginoon. Ang aming pasasalamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Ang reynang ito na kayang patahimikin ang init ng ulo ng kamahalan talagang pambihira. Simula nang maging Emperatrice ang kamahalan. Ang kamahalan ay hindi na nag-utos ng pagpatay sa mahabang panahon. Ito ay tunay na isang malaking biyaya para sa buong Valoria. Kamahalan, narito rin si Consorte Beatriz. Doon mismo. At ang general na yon sa upuan ng karangalan ay kanyang ama.
Ang mga peklat sa kanyang mukha ay maaaring kumupas na, ngunit ang mga nasa kanyang puso sa palagay ko ay hindi na niya iyon malalampasan. Kamahalan. Nais kong mag-alay ng toast sa kamahalan para sa mabuting kalusugan ng kamahalan at sa kasaganaan ng kaharian. Ang kopang ito'y iniaalay ko sa kamahalan. Sa mga nakaraang araw, ako ay naguluhan at kumilos nang wala sa lugar at nasaktan ang kamahalan. Hinihiling ko ang kagandahang loob ng kamahalan at huwag ituring ang aking kahangalan laban sa akin. Ang alak na ito amoy napakatapang at masakit sa ilong, talagang hindi ko ito gusto. Pinahahalagahan ko ang intensyon, ngunit ang alak na ito hindi ko ito iinumin. Kung tatanggihan ng kamahalan ang inuming ito, natatakot ako na hindi mo na ako patatawarin. Kung gayon ang aking puso ay hindi makakahanap ng kapayapaan araw-araw. Sige, napakagulo. Kung gayon, uminom ka muna ng kalahating tasa upang ipakita ang iyong katapatan, ha? Ha? Ano, natatakot ka bang nilason mo ito? Imposible. Nilason mo talaga ito? Nilason mo ba talaga yon? Kamahalan, ano ang ibig sabihin niyan? Ako? Nandito ako para taimtim na humingi ng tawad. Ang alak na ito? Walang anumang problema. Sige, dahil nandito ka na may taos pusong paghingi ng tawad, dapat ikaw mismo ang uminom ng alak na ito. Kamahalan, sa palagay ko hindi iyon angkop. Ano ang hindi angkop? Ikaw mismo ang nagsabi. Ang alak na ito ay hindi lason, kaya kung ikaw man o ako ang uminom, ano ang pinagkaiba? Ikaw. Perpekto. Maaari mo itong tikman para sa akin. Ang alak ba ito ay matamis, mapait, o may lasa ba ito ng isang lason na nakakasira ng bituka? Kamahalan, si Konsorte Beatriz ay anak ni General de la Cruz. Ang mga kilos ng kamahalan ay talagang hindi naaangkop. Bukod pa rito, ang ama ni Konsorte Beatriz, si General de la Cruz, ay narito rin. Saan mapupunta ang dignidad ng General Kamahalan? Kamahalan, ang emperatriz ay lumalabag. Nakikipagsabwatan siya sa anak ng isang tapat na nasasakupan. Nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng hari at ng kanyang mga nasasakupan. Mapakumbaba akong humihiling sa kamahalan na parusahan ng mahigpit ang emperatriz. Pakiusap, kamahalan, bigyan niyo ako ng katarungan. Teka, kayong lahat ay hindi makatuwiran. Tumanggi lang akong uminom ng alak na ito. Paano naging pagpapalaganap ng alitan iyon? Bakit kailangang palakihin at mauwi sa aking parusa? Yung mga salita ng Emperatrice ay aking mga salita. Konsorte Beatriz, iinom ka ng tasang ito ng alak. Hindi ako iinom. Hindi ako iinom. Dahil tumanggi si Konsorte Beatriz na uminom, kung gayon, puwersahan siyang painumin. Huwag! Tigilan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tatay, iligtas mo ako! Tigilan niyo, kamahalan. Batay lamang sa hinala ng emperatriz, gaganyanin ninyo ang aking anak na babae. Hindi ko ito matatanggap. Kailangan ba talaga ang lahat ng ito? Kung lason man ang alak na ito o hindi, sa isang tingin ay malalaman. Ngayon, gusto mo pa ba akong painumin? Gusto mo pa ba akong painumin nito? May lason itong alak na pumapatay sa sandaling madikit. Ang lason sa emperatriz ay isang krimeng may parusang pagpatay sa buong pamilya mo. General de la Cruz, wala ka bang sasabihin para sa sarili mo? Hindi ako yun. Maawa ka, kamahalan. Pinaglaruan ako, kamahalan. Kamahalan, ang marangal na konsorte Beatriz, hindi kailanman lalason ang sinuman. Tiyak si Maria Reyes ang nag-frame sa marangal na konsorte. Siya iyon, siya mismo ang naglagay ng lason. Sadyang pinagtitripan niya ako. Tama, siya ang nag-frame sa akin. Nakikiusap ako, kamahalan, na makita ang katotohanan. Tama ka, ituloy mo lang ang pagkukunwari. Ako'y manonood na lang at mag-e-enjoy. David. Narito ako, kamahalan. Sa utos ko, marangal na Konsorte Beatriz sa pagbabalak laban sa Emperatriz ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na krimen. Siya ay dapat lasunin hanggang mamatay. Hindi!
Ang aking ama ay ang dakilang general. Hindi mo ako maaring hawakan. Kamahalan, nakikiusap akong pag-isipan muli. Ang usaping ito ay may malalang kahihinatnan. Kung siya ay padali-daling patayin, baka palamigin nito ang mga puso ng ating mga sundalo sa hangganan. Dakilang General, binabantaan mo ba ako? Ng iyong kapangyarihang militar? Ako ay hindi maglalakas loob. Hindi maglalakas loob? Tatay! Tatay? Sa buong buhay ko, walang mas nakakadiri sa akin kaysa mabantaan. Sa utos ko, kumpiskahin ang Hacienda de la Cruz. Sa loob ng 3 henerasyon, lahat ng lalaking kasapi ay papatayin kaagad. Lahat ng babaeng kasapi ay ipagbibili bilang alipin. Sinumpa habang panahon. Tungkol naman kay Consorte Beatriz, siya ay lasunin hanggang mamatay kaagad. Kamahalan, nakatagpo kami ng ebidensya ng dakilang general lihim na pakikipagsulatan sa kaaway at rehistro ng arsenal para sa paghihimagsik. Utusan ng kataas-taasang hukuman na siyasatin ng husto ang kasong ito. Sino mang sangkot sa kasong ito ay papatayin sa sandaling makita. Naunawaan. Panahon na upang magpasok sa korte ng hari isang grupo ng bagong dugo na tapat sa akin. Matalino ang kamahalan. Siya nga pala, ano na ang ginagawa ng Emperatrice kamakailan? Kamahalan, gaya ng dati ang kamahalan. Araw-araw sa palasyo ng walang hanggang tiwala, kumakain siya ng mga pastry, nangingisda, at nanghuhuli ng ibon. Paminsan-minsan, naliligo siya sa araw sa looban, walang kakaiba. Naalala ko, nung nakaraan, hindi ba niya binanggit gustong magbasa ng mga aklat ng kwento? Oo, binanggit ng kamahalan na ang mga aklat sa palasyo ay masyadong nakakainip, puno ng mga dakilang prinsipyo sa pamamahala ng imperyo na nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Mangolekta ka ng ilan at dalhin sa kanya. Ako ang bahala agad. Kamahalan, wala kang ideya. Lahat ng tao sa palasyo na konektado kay Consorte Beatriz ay kinaladkad sa Departamento ng Parusa. Sabi nila, ang mga hiyaw ay tumagal buong gabi. Kamahalan, paano mo nalaman na laso ng alak? Hula ko lang. Isang hula. Kapag ang isang tao totoong nakakaramdam ng kasalanan, ang kanilang tingin ay iiwas, mahiyain, hindi kayang tumingin ng diretso sa iyo. Ngunit ang nakita ko ay puro sama ng loob at tagumpay. Isa pa, noong araw na yon, talagang hindi ko gusto uminom ng alak na yon, pero siya ay sobrang nagalit tungkol doon. Naiintindihan ko, kamahalan, napakatalino ninyo. Labis akong humanga, talagang namangha ako. Akala niya siya ang mangangaso at ako ang biktima. Siya ang nauwi sa biro, dalubhasa ako sa pag-iwas sa trabaho at pamamaril ng ibon. Ang kanyang maliliit na laro, nakita ko na lahat dati. Naguulat sa kamahalan ang Emperatrice. Ang mga konsorte ay nagdala ng masaganang mga regalo at humihiling ng pagtagpo sa labas ng palasyo ng walang hanggang tiwala. Anong abala? Mia, kunin mo lahat ng mga regalo, itago ang masarap, itapon ang iba sa bodega. Opo? Ano ang dapat kong sabihin sa ibang mga ginang? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo lang na may sakit ako. Malubhang may sakit, baka mahawa ang ibang mga ginang, paalisin sila. Opo, pupunta ako upang ihatid ang mensahe. Kamahalan, alam ng kamahalan na mahilig kayo magbasa ng mga aklat ng kwento, kaya ipinakuha niya sa akin ang ilan para sa inyo. Pakitingnan kung may nakakaakit sa inyo. Mga aklat ng kwento. Iyan ang gusto ko. Mas maganda ito kaysa ginseng o sungay ng usa. 10,000 beses kahit papaano. Hindi. Gawin nating 100,000. Gideon, pasalamatan mo ang kamahalan para sa akin. Sabihin mo sa kanya, sabihin mong labis akong nasasabik sa regalong ito. Oh, natutuwa akong marinig iyan, kamahalan. Pagkatapos ay iiwan ko kayo sa inyong pagbabasa. Aalis na ako. Perpekto. Ngayon ay sa wakas magkakaroon ako ng kapayapaan at katahimikan at maging isang talunan na lang.
Ang lakas ng amoy ng dugo. Jose, hinahadlangan mo ang araw ko. Lumalamig na. Ingat ka, baka magkasipon ka. Oh. Wala ka bang itatanong sa akin? Tungkol saan? Tungkol kay Consorte Beatriz. Tungkol sa Hacienda de la Cruz. Tungkol sa... yung laso na alak. Hindi. Bakit? Ang ibig mong sabihin kung paano mo sila pinatay. Ayoko sa mga ganyan. Wala naman itong kinalaman sa akin. Basta hindi nito ginagulo ang aking araw-araw na pagtulog at pangingisda, okay lang ako. Kailangan mo lang gawin ang gusto mo. Gutom ka? Gusto ko ng inihaw na usa, pakpak ng manok na may pulot, hargaw. Perpekto, paborito ko lahat. Hindi ko gusto ang mga ito, kainin mo na lang para hindi masayang. Hindi pa rin kami gaanong nag-uusap, pero ramdam ko, may nagbago. Maria Reyes, Ano na naman? ang mga aklat ng larawan na ipinadala ko sa iyo, binasa mo ba? Oo. Pero medyo boring sila. Eh anong klaseng mga libro ang gusto mo? Gusto ko yung mga kung saan ang bayani ay hindi napupunta kasama ng prinsesa. Sa halip, kinukuha niya ang kanyang espada at isang banga ng puting alak at naglalakbay sa mundo. Bakit? Dahil ang mga prinsesa ay sobrang abala. Masyadong maraming patakaran, kulang sa kalayaan, mas masaya ang gumala sa malayang mundo. Kung hindi ka prinsesa, ano ang pinakagusto mong gawin? Ako gusto kong maghanap ng lugar na may mga bundok at tubig. Magtayo ng maliit na bahay, mag-alaga ng mga itik at gansa at maghukay ng malaking lawa ng isda. Araw-araw, mangingisda ako, magpapaaraw at matutulog buong araw, parang magaan na dumaan sa buhay araw-araw. Ikaw? Kung hindi ka emperador, ano ang pinakagusto mong gawin? Isang mananandata, isang lalaki, isang espada, isang bangga ng alak. Maglakbay sa mundo nang walang mga kaugnayan. Itong tirano na pumapatay ng hindi kumukurap, siya pala ay medyo nakakaawa. Kalayaan ay laging hindi niya maabot. Sure ka? Oo. Hindi ko nakita ng malinaw ang galaw na iyon. Hindi bibilang yon. Ulit tayo. Pero 3 beses ka nang umurong ng galaw mo. Kasi masyado ka kasing magaling dito. Hindi patas yan, bigyan mo ako ng break. Naibigay ko na sa iyo ang kalahati ng imperyo. Edi ibigay mo sa akin ang kalahati pa. Gawin mong buo. Turn mo. Jose, sinasadya mo ba ito? Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Mula noong piging ang pista ng pag-aani, si Jose ay nag-aasikaso ng mga gawain ng korte sa umaga, ang malamig at walang awang emperador ng Valoria. Pero sa kanyang libreng oras, pumupunta siya sa palasyo ng walang hanggang tiwala para mangisda at kumain ng magkasama. Minsan, siya ay nagkukwento sa akin ng mga nakakatawang istorya mula sa korte. Hindi ko namamalayan, natagpuan ko ang aking sarili na nakakaramdam ng payapang kasiyahan. Nagsimula pa akong mag-isip na ang patuloy na mamuhay ng ganito ay hindi naman pala gaanong masama. Gayunpaman, ang mga payapang araw ay hindi talaga pang matagalan, lalo na sa napakasamang palasyong ito. Ang emperador ay talagang pinapatay ang dakilang general. At lahat ng mga piyesang aking maingat na inilagay sa loob ng maraming taon, binunot niya ang bawat isa sa kanila. Si Reyna Inang Victoria. Narinig ko na ang lahat ng ito ay dahil sa bagong emperatriz ng Eldoria. Nakakagalit. Gusto kong makita. Kung gaano kataas ang lipad ng masamang reyna na ito. Kamahalan,
Nagpadala ng mensahero si Katiwala Gideon. Pumunta na ang kanyang kamahalan sa lugar ng pagsasanay sa labas ng lungsod upang siyasatin ang mga tropa. Hindi siya babalik hanggang ngayong gabi. Kalimutan na. Hindi masaya ang mangisda ng mag-isa. Matutulog na ako ulit. Kamahalan, may isang kakilakilabot na nangyari. Anong nangyayari? Kumalma ka, sabihin mo ng dahan-dahan. Nandito si Reyna Inang Victoria. Dinala niya ang isang buong pulutong. Ang mga gwardya sa pintuan ng palasyo ay hindi nangahas, napigilan siya. Papunta na sila rito ngayon. Reyna Inang Victoria. Kamahalan. Ang biolohikal na ina ng kamahalan namatay dahil sa sakit bago pa siya umakyat sa trono. Ang kasalukuyang Reyna Inang Victoria ay ang ikalawang emperatrice ng yumaong emperador, Reyna Inang Jo. Sa palagay ko ay nabanggit ito ng kamahalan. Upang itaguyod ang paggalang sa magulang, ginawa niya siyang Reyna Inang. Ngunit inilipat niya siya sa abadyan ng katahimikan, opisyal, para manalangin para sa mga pagpapala. Sa totoo, siya ay nasa house arrest. Eksakto. Si Reyna Inang Victoria ay matagal nang nakabaon sa panloob na korte sa loob ng maraming taon. Malalim ang kanyang impluensya at siya ay tuso. Para magpakita siya ng ganito ngayon, natatakot ako na may masama siyang balak. Ano ang gusto niya? Hindi ko alam. Ang punong katulong sa tabi ni Reyna Inang Victoria ay sumisigaw ng malakas, sinasabing nandito siya para linisin ang bahay para sa kamahalan. Malapit na silang pumasok sa patsyo. Mabuti. Tingnan natin. Paano ba niya pinaplanong linisin ang bahay? Mia, Opo, kamahalan. maglagay ka ng upuan para sa akin sa gitna mismo ng patio. Pagkatapos, magtimpla ka ng isang kaldero ng tsaa ng mansanilya na pinatuyo natin noong isang araw. Ang tiyan ng mansanilya na ito ay tuyo ng tama. Kaya ikaw ang babaeng taga Eldoria, Maria Reyes. Tama. Narinig ko na inaakit mo ang emperador sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na nililito mo ang kamahalan. Sinasaktan ang panloob na korte at ginugulo ang kapayapaan ng buong palasyo ng hari. Medyo mahaba ang listahan ng mga paratang. Kamahalan, ibinato ninyo lahat ng posibleng paratang sa akin. Nakakasakit ka sa akin. At walang galang sa iyong mga nakatataas. Ito ay lubhang kawalang galang. Inaakit mo ang kamahalan at sinasaktan ang mga konsorte. Ito ay lubhang immoral. Isang masamang konsorte na walang galang at kasuklam-suklam tulad mo ay ganap na hindi karapat-dapat na humawak ng selyo ng Phoenix o maging modelo para sa imperyo. Mga bantay, dalhin ang masamang reyna na ito sa departamento ng parusa. Una, bigyan siya ng 100 latigo. Pagkatapos, alisin sa trono ang emperatrice. At ipadala siya sa silid ng pagpapatapon. Oo, kamahalan. Ako ang emperatrice. Kamahalan, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Ako ang konsorte ng kamahalan, ang prinsesa na ipinadala dito mula Eldoria para sa isang pampulitikang kasal. Talaga bang naglakas loob kang saktan ako? Naglakas loob ka pa ring sumagot? Gawin mo. May lakas ka pa ng loob na magsalita dito? Kung hindi kita turuan ng leksyon, hindi mo malalaman ang lugar mo. Bahala na ako. Kamahalan. Masyado kang nagpapakitang gilas. Kamahalan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikaw ay nasa lugar ng pagsasanay? Kung hindi ako dumating, paano ko mahuhuli ang munting palabas na ito? Ako, sinubukan ko lamang na disiplinahin ang emperatrice para sa iyo. Disiplina? Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Siya ang aking emperatrice? At ang matriarka ng Eldoria. Ang kanyang mga tama at mali ay para sa akin lamang husgahan. Sino ka ba sa akala mo? Kamahalan. Ako ang iyong ina. Ako ang Reyna Inang. Paano mo ako masasabihan ng ganito para sa isang tagalabas? Ito ay lubhang walang paggalang sa magulang. Ina? Ang aking ina, 10 taon na ang nakalilipas, ay nalason hanggang mamatay ng isang tasa ng alak na ibinigay mo sa kanya. Kalokohan, wala akong ginawang ganoon. Ang iyong ina ay namatay sa sakit. Ito ay ang yumaong emperador panghuling hatol. Kung sasabihin mo kung hindi, iyon ay lubhang kawalang galang sa yumaong emperador. Mabuti. Kung gayon na ngayon, ako'y ipapapatay kita sa lason din. Ano sa tingin mo?
Pinalaan na kita noon na pakialam mo ang sarili mong negosyo at manatili sa abadiya ng katahimikan para manalangin at mag-ayuno. Maaaring hinayaan kitang mabuhay ng iyong mga araw bilang reyna inang. Pero ikaw, kailangan mo akong pilitin. Pakiusap kamahalan, inaamin ko na mali ako. Patawarin mo ako. Akala mo dahil lang umalis ako sa palasyo, magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. O akala mo ba? Hindi ko alam. Nung tungkol sa mga espiya na inilagay mo, Totoo pala! Alam mo ang lahat mula pa nung una. Ang iyong paglabas sa palasyo ngayon ay isang bitag mula pa noong una. David, Narito ako. pakinggan mo ang aking dekreto. Ang reyna inang Victoria ay kumilos ng kahiya-hiya hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon at nagplano na saktan ang Emperatrice. Mula sa araw na ito, siya ay binabawian ng titulong Reyna Inang Emperatrice, binabaan sa pagiging karaniwang tao at ikukulong sa abadiya ng katahimikan habang buhay. Hindi na makakatapak sa labas. Hindi! Jose, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang sariling itinalaga ng iyong ama na nararapat na itinalagang reyna. Hindi mo ito magagawa. Ang yumaong emperador ay patay na at wala na. Akala mo, kaya pa niya akong kontrolin. Tungkol naman sa mga taong ito, patayin silang lahat. Uminom ka ng tsaa para magpalamig at iwaksi ang iyong mabangis na tingin. Mapait. Ang mapait na gamot ay ang pinakamabuting lunas. Ikaw, babae. Talaga namang Ano? naginaw na. Pumasok na tayo. Tungkol sa kanina, hindi ka ba talaga natakot? Ano bang dapat katakutan? Reyna Inang Victoria baka pumunta para guluhin ako, pero ako'y nangingisda at nanghuhuli ng ibon sa loob ng maraming taon. Hindi ako basta-basta pwedeng gawaan ng kung ano. Bukod dito, alam kong babalik ka para sa akin. Paano mo nalaman? Dahil hindi mo kayang bitawan ako. Hindi mo kayang bitawan ang reynang ito na talagang interesado ka basta na lang mawala. Hindi. Ano? Dahil ikaw ang kahinaan ko. Kanina, sa lugar ng pagsasanay, si David ay nagpadala ng balita na si Victoria ay pumasok ng bigla sa palasyo at diretso sa palasyo ng kapayapaan. Sa sandaling yon, ako ay talagang natakot. Sa lahat ng mga tao na ito, pinatay ko ang sarili kong ama upang umupo sa trono, linisan ang korte at pinigilan ang mga pag-aalsa. Hindi ako natakot kailanman. Ngunit sa sandaling iyon, ako ay talagang natakot. Natatakot ako na huli na akong makabalik. At hindi na kita makita muli. Ayun pala, meron pala siyang mahinang bahagi. Tama na ang matatamis na salita, nakabalik ka sa tamang oras, ayos lang ako. Maria, pangako sa akin ng isang bagay. Mula na ngayon, maaari mo bang huwag na akong maramdaman muli ang ganoon? Siyempre, pagkatapos ng lahat, ikaw ang una na handang sumama sa akin mangisda. Simula noong araw na iyon, ang palasyo ng walang hanggang tiwala ay naging ang pinaka-nakakatakot na lugar sa buong palasyo. Walang nangahas na guluhin ako. Tungkol sa akin, kumakain ako kapag gutom, natutulog kapag pagod, nagbabasa ng mga aklat ng kwento, nanghuhuli ng mga ibon, nangingisda. Hindi ako pinalampas ng kahit ano. Pero ang madaling buhay na ito ay natapos ng masyadong mabilis. Apurahang ulat mula sa hangganan. Ang mga mananalakay mula sa hilaga ay sumasalakay. Daan. Apurahang ulat mula sa hangganan. Ang mga mananalakay mula sa hilaga ay sumasalakay. Ang mga mananalakay ay tumawid na sa ating hangganan, pinapatay ang ating mga tao. Mga Ginoo, ano ang iminumungkahi ninyo? Kamahalan, ang Valoria ay bagong tigil sa digmaang sibil, nagpapagaling pa tayo ng ating mga sugat. Ang hukuman ay hindi pa matatag. Hindi tayo dapat kumilos ng padalus-dalos. May paggalang punong ministro, hindi ako sumasang-ayon. Ang mga mananalakay mula sa hilaga ay maaring isang maliit na kati, ngunit hindi tayo maaaring mawalan ng kahit isang pulgada ng teritoryo. Ano ang magiging epekto nito sa prestihiyo ng kamahalan? Inuudyok ko na magpadala tayo ng mga tropa ngayon.
Laban, sa ano? Walang laman ang kaban, kakaunti ang probisyon. Ito ay papahinain ang Balorya. Ngunit hindi tayo maaaring manahimik lang at panoorin silang sumalakay at agawin ang ating teritoryo. Ngunit walang probisyon, paano mo inaasahan na lumaban? Walang probisyon. Kung gayon, para saan ang Ministry ng Pananalapi? Sige, alam kong stressed ka, alam kong busy ka, pero kailangan mo pa rin kumain. Huwag mong ibuhos ang galit mo sa pagkain mo. Ano ang tungkol sa kabalyerya ng mga ngayaw? Sumusulong sila tulad ng isang bagyo. Ngunit ang mga ministro ng hukuman ay nahahati. Yaong nagtutulak para sa digmaan, lahat sila ay mga batang general na mainit ang ulo. Lahat ay pagsinta, ngunit walang ideya kung gaano kabangis ang kabalyerya ng mga ngayaw. Yaong nagtutulak para sa kapayapaan, lahat sila ay mga matandang ministrong mapanlinlang. Natatakot sila na ubusin ng digmaan ang ating lakas at masaktan ang kanilang interes. Sabihin mo sa akin, sino ang dapat kong pakinggan? Tinatanong mo ako? Ito ay usaping pambansa. Ikaw ang ina ng imperyo. Hindi ko alam, wala akong alam sa digmaan. Tama, ang mga alalahaning ito, hindi ko dapat pasanin sa iyo ang mga ito. Mag-alala ka na lang kung ano ang hapunan, kung ano ang masarap, kung ang isda sa ilog ay kakagat ngayon. Wala akong alam sa digmaan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. May isang uri ng isda na talagang matalino. Kahit anong magarbong pain ang ialok mo, hindi ito kakagat. Alam mo kung bakit. Dahil kumakain lang ito ng buhay na maliliit na isda. Tingnan mo. Upang makahuli ng isda tulad nito, hindi ka basta-basta gumagamit ng kahit anong pain. Ano kung gayon? Kailangan mong gumamit ng mas maliit at mahina na isda bilang pain. Hahayaan mo ang mga maliliit na isda na iyon, akitin ito diretso sa lambat na inilatag natin. Ang pain, magpanggap na mahina, akitin sila papasok, tapos puksain silang lahat. Maria, ikaw talaga ang aking maswerteng bituin. Medyo madulas ang aking mga kamay. Alam ko ng eksakto kung ano ang gagawin. Sige, gawin mo na. Sigurado akong ayaw ko ang taong nakaupo sa tabi ko sa hapunan ay maging malungkot at madilim. Talagang sinisira ang aking gana. Maglabas ng lihim na dekreto. Utusan si General Cruz na mamuno sa 30,000 tropa upang bantayan ang hilagang pasada. Hawakan ang linya, huwag umatake. Magpanggap na kulang tayo sa tauhan. Utusan si General Garcia 50,000 piling sundalo sa kanlurang daan upang pumalibot sa likod ng kaaway. Putulin ang kanilang mga probisyon at saka magpadala ng mga tao sa hanay ng mga mangangayaw upang magkalat ng mga alingawngaw. Sabihin na ang kanilang pinuno ay sinuhulan na natin. Ang pag-ataking ito ay para lang alisin ang kanyang mga karibal. Oo, kamahalan. Maria. Kapag nanalo ako sa laban na ito, dadalhin kita sa kabila ng hangganan upang makita ang mga bituin. Ang mga bituin doon, kumpara sa mga nasa palasyo, ay mas malaki at maliwanag. Sige. Kamahalan, kayo ang pinakamahalagang tagapagmana ng imperyo at hindi dapat makipagsapalaran sa mga mapanganib na lugar. Isang hangganang estado lamang, bakit pa kayo personal na mamumuno sa hukbo? Tama po, kamahalan. Kayo ang pinuno ng imperyo. Paano ninyo ipagsasapalaran ang inyong buhay sa digmaan at ilalagay ang inyong sarili sa panganib? Ang inyong kaligtasan ay nauugnay sa kapalaran ng bansa, kamahalan. Kung padalos-dalos kayong haharap sa panganib ng digmaan, ano ang mangyayari sa ating mga maharlikang ninuno? Ano ang aasahan ng ating mga mamamayan? Kamahalan, hindi mabubuhay ang imperyo ng walang pinuno. Ang mga usaping pandigma ay dapat ipaubaya sa mga general. Mangyaring pag-isipan muli, kamahalan. Mangyaring pag-isipan muli. Ang aking imperyo, ako mismo ang magtatanggol nito. Ang aking mga mamamayan, ako mismo ang magpoprotekta sa kanila. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita pa, sasama kayo sa akin sa kampanya. Pagkatapos ay matitikman ninyo ang mga kurbadong talim ng mga ngayaw sa inyong sarili. Kamahalan, may masamang nangyari. Balak ng kamahalan na personal na mamuno sa hukbo. Hindi siya mapigilan ng mga ministro. Kailangan ninyo siyang pigilan. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Kamahalan, bakit parang wala kayong pag-aalala?
dahil alam kong mananalo siya at babalik siya ng ligtas. Pero paano kung... Walang paano kung... Hindi lang niya maintindihan, ito ang hindi binibigkas na ugnayan sa pagitan naming ni Jose. Aalis na ako. Oo, bumalik ka agad. Huwag mo akong pabayaang mamiss ang tanghalian. Ang wala kang puso. Aalis na talaga ako ngayon. Wala ka bang masasabing matamis? Naway manalo ka sa bawat laban. Naway sumaiyo ang tagumpay. Naway magtagumpay ka sa lahat, kaunlaran sa imperyo. Ang gas-gas. Ano ang gusto mong marinig? Hintayin mo lang ako. Jose. Nung isang araw, nakahuli ako ng malaking karpa. Puno siya ng tinik at tamad akong magtanggal. Kaya tandaan mo na umuwi ng maaga at tulungan akong mag-alis ng tinik. Sige, pagbalik ko, ako na ang mag-aalis ng tinik para sa'yo. Maghihintay ako. Hindi ka ba sasama para magpaalam kay Kamahalan, Kamahalan? Ayaw niya ng ganoong mga iyak-iyak na paalam. At ayaw ko rin, sobra na yun para sa akin. Jose, kailangan mong bumalik ng ligtas. Maria, ito ang selyo ng militar para sa mga gwardya ng hari. At ito ang selyo ng imperyo. Ang selyo ng militar, ang selyo ng imperyo. Para sa akin? Magwawar ako bukas. Habang wala ako, bawat salita mo ay may kapangyarihan ko. Kung may sumuway sa'yo, patayin mo muna sila at magtanong pagkatapos. Jose, madali akong matakot. Huwag mo to gawin sa akin. Sa buong palasyo na ito, ang tanging pinagkakatiwalaan ko ay ikaw. Pero ang gusto ko lang ay maiwan ako at manatiling walang silbing reyna. Pero ang lugar na ito ay tahanan din natin. Bigla na lang siyang umalis para digmaan at ibinagsak sa akin ang buong bigat ng Borealia. Nako, sobrang nakakainis. Hayaan na, tapos na ako. Kukuha muna ako ng pagkain. Kamahalan, bago umalis si Kamahalan, sinabi niya na hindi ka dapat maging mapili sa pagkain, kumain ka pa ng gulay. Magpakabait ka. Umalis na siya at gusto pa rin niya akong utusan. Sige, kakain ako. Ayaw makipagtulungan ng isda ngayon. Tapos na mangisda, mangaso tayo ng ibon. Ano bang problema mo, Maria Reyes, dahil lang may isang tao na nawala? Matulog ka na. Ang pamilya Reyes ay walang silbi para sa isang talunan na tulad mo. Umalis ka. Ang magkaroon ng kapatid na babae na tulad mo ay napaka nakakahiya. Tingnan mo siya. Kawawa naman. Hindi ba siya mukhang asong gala? Ako, Arthur Reyes, ay walang anak na babaeng tulad mo. Umalis ka sa paningin ko ngayon din. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sugod.
Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Tingnan ninyo ito lahat. 30,000 tropa ni General Cruz ay dinudurog sa pasong bakal. Ang kabalyerya ng mga ngayaw ay sumusugod ng diretso, parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Nakuha na nila ang 3 lungsod ng sunod-sunod. Sira, mapapahamak tayo. Ang Boryalia ay nasa malaking problema. Talagang malaking problema. Sinabi ko sa inyo na hindi dapat tayo lumaban. Hindi dapat, pero ang kamahalan ay hindi talaga nakinig. At ngayon siya mismo ang namumuno sa hukbo. Ang mga mananalakay ay darating sa ating mga pintuan anumang araw. Kaya ano? Ano ang dapat nating gawin? Tingnan mo, ganito ang gagawin natin. Pipigilan natin ang balitang ito ngayon. Hindi natin dapat hayaan na kumalat ang gulat sa panahong tulad nito. Pero ang balitang tulad nito, paano natin ito mapapatahimik? Ano ang gagawin natin? Narinig ko na ang mga mananalakay ay nakarating na sa kabisera. Kapag nasira nila ang mga pintuan, magiging laruan tayo ng mga mananalakay. Sa bagay na yan, ano na ang ginagawa ni Maria Reyes kamakailan? Si Maria ay kumikilos pa rin na parang walang problema. Kumakain, natutulog, nangingisda gaya ng dati. Ang kapal ng mukha ni Maria. Sa sakuna sa ating pintuan, may puso pa siyang mangisda. Kapal ng muka? Sa tingin ko siya ay isang walang kamuwang-muwang na talunan. Malamang hindi niya alam. Kung ang mga mananalakay ay talagang pumasok, ang unang pupuntahan nila ay siya, ang reyna ng Boryalia. Sige, magsumbong ka kung kaya mo. Ang lungsod ay bumabagsak na. Sino ang natatakot kanino ngayon? Tama na, kalimutan mo na siya. Ang pagbagsak ng Boryalia ay maaaring mangyari anumang sandali. Mas mabuting mag-isip tayo ng paraan para makaalis dito. Ang manatili dito ay parusang kamatayan. Kamahalan, ang mga konsorte ay talagang wala sa ayos. Sabi nila, bulag daw si Kamahalan para piliin ka. At sinabi nila na ikaw. At ano pa ang sinabi nila? Tinawag ka nilang hangal at pabaya. Hayaan mo sila, hindi naman ako nababahala. Kamahalan, ang korte ng hari at ang panloob na korte ay magulo. Hindi ba dapat kang gumawa ng aksyon? Abala ako ngayon. Kamahalan. Huwag kang mag-alala, Mia. Hindi babagsak ang langit. Naguulat, Kamahalan, Punong Ministro Santos at ang iba pang mga ministro ay humihingi ng pagpupulong. Walang pagpupulong. Si Kamahalan ay abala. Aking mga Panginoon, dapat na kayong umalis. Ano kaya ang pinagkakaabalahan niya bukod sa pagtulog at pangingisda? Ito ay nakakagalit. Sa panahon na nanganganib ang kaligtasan ng bansa, binabaliwala niya ang mga gawain ng Estado. Siya ay isang masamang konsorte. Siya ay isang masamang konsorte na nagdudulot ng kapahamakan sa bansa at sa mga mamamayan. Tahimik! Punong Ministro. Si Kamahalan ang may hawak ng selyo ng imperyo. Kung hindi niya ako tatanggapin, luluhod ako rito hanggang sa mamatay ako. Oo, kung hindi niya tayo tatanggapin, luluhod kami rito hanggang sa mamatay kami. Kamahalan, nakaluhod pa rin sila sa labas ng mahigit 1 oras. Kung magpapatuloy ito, mas lalo pang magdudulot ng kaguluhan. Sige, papasukin sila. Opo, Kamahalan. Kamahalan, dapat ninyong kumbinsihin ang kamahalan. Hindi natin hahayaan na magpatuloy ang digmaan. Opo, Kamahalan, kung magpapatuloy ito, ang dantaong pundasyon ng Valoria ay tuluyang masisira. Dapat ninyong unahin ang imperyo. Isipin ninyo ang mga tao. Magpadala na ng tao upang hikayatin ang kamahalan na bumalik at makipag-ayos para sa kapayapaan. Kamahalan, nauubos na ang oras. Huwag kayong maging dahilan ng walang hanggang kapahamakan ng Valoria. Tapos na ba kayo? Tumayo na kayo. Ang pagluhod dyan ay hindi naman gaanong komportable. Kamahalan? Punong Ministro Santos, talaga bang naniniwala kayo na mas alam ko ang tungkol sa digmaan kaysa sa inyo? O naniniwala ba kayo na mas may bigat ang aking mga salita kaysa sa kautusan ng emperador? Ito, hindi namin manggahas. Dahil hindi kayo nangahas, bakit kayo pumunta sa akin? Ang desisyon ng kamahalan ay akin. Nagtitiwala ako sa kamahalan, tiyak na gaya ng pagtitiwala kong sisikat ang araw sa silangan bukas. Kayo... Wala kayo kundi isang walang alam na babae. Ikaw ay isang walang alam na babae. Bantayan mo ang iyong dila, Punong Ministro. May mali ba akong sinabi? Ipinagkatiwala ng kamahalan ang Imperial Seal sa kanya. Ngunit ano ang ginagawa niya habang ang ating bansa ay nasa krisis? Nangingisda siya. Wala siyang pakialam sa Boryalia. Naniniwala ako na ang masamang konsorte na ito ay ipinadala ng Oakhaven upang sirain ang Boryalia. Pangahas ka bang walang galang sa kamahalan? Gusto mo bang mamatay?
Mga Ginoo, hayaan ninyong magtanong ako. Simula nang umupo ang kamahalan sa trono, may nilabag ba siyang kahit isang pangako? Wala, kaya ano ang inaalala ninyong lahat? Ibang usapan ito. Paano ito naiiba? Bilang kanyang mga sakop, ang tungkulin ninyo ay pakalmahin ang puso ng mga tao upang ang kamahalan ay makipaglaban sa harapan nang walang alalahanin. Ngunit ngayon, habang ang kamahalan ay nagsasapanganib ng kanyang buhay sa harapan, kayo ang unang nagpanik. Karapat-dapat ba kayong maging kanyang mga sakop? Mga Gino, ako ay pagod. Maaari na kayong umalis. Wow, kamahalan, ang galing ninyo kanina. Hindi ko pa kayo nakikitang ganyan dati. Parang ano? Parang isang magiting at matapang na babaeng general. Napagod ako ng sobra. Pagod na pagod ako. Kailangan ko ng idlip. Nawala na ang bait ng kamahalan. Pinalayas niya ang mga ministro na nagmamalasakit lamang sa bansa. Wala kang alam sa nangyayari. Hulaan mo kung ano ang narinig ko? May balita, ang mga ministro ay nagpaplanong patalsikin ang ating emperatrice, kunin ang Imperial Seal at pilitin ang kamahalan na bumalik upang protektahan ang bansa. Totoo ba yan? Isipin mo na lang, bilang emperatrice ng isang bansa, ang ginagawa niya ay mangisda at bumaril ng ibon buong araw. Kung ako ang tatanungin, dapat siya ay napapatalsik na noon pa. Tama. Sa totoo lang, mas magaling pa ako bilang emperatrice kaysa sa Maria Reyes na iyan. Punong ministro, gagawin ba talaga natin ito? Kahit na noong araw na iyon, napakalakas ng argumento ng kamahalan para sa ikabubuti ng Valoria, wala na tayong ibang pagpipilian. Kahit na bumalik ang kamahalan at putulin ang ulo ko, haharapin ko ito. Mabuti. Sige, desisyon na. Agad na ulat. Punong ministro, isang tiyak na tagumpay sa pasong bakal. Ang hukbo ng mga ngayaw ay nagkagulo. Ano ang sinabi mo? Tiyak na tagumpay sa pasong bakal? Napakagaling. Talagang napakagaling. 200,000 kabalyerya ng mga ngayaw ang napatay. Ang kamahalan mismo ay pumatay kay Pinuno Kaelen ng mga ngayaw habang nasa kabayo. Kaya pala bahagi ito ng plano ng kamahalan. Una, nagkunwaring talo si General Cruz. Pagkatapos, si General Garcia ay sinunog ang mga probisyon ng mangangayaw at ang kanilang hukbo ay nagulo ng walang laban. Tama. Napakagaling. Pagkatapos ng labanang ito, ang mga mangangayaw ay hindi magkakaroon ng lakas upang sumalakay sa timog nang hindi bababa sa isang dekada. Nakamit ang Valoria ang ganap na tagumpay. Ito ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng labanang ito, ang kapangyarihan ng Valoria ay kilala na sa malayo at malawak. Walang sino man ang maglalakas loob na hamunin tayo. Hahaha. Ang langit mismo ay nasa panig ng Valoria. Bilisan! Ipamalita ito agad. Ihatid ang ulat ng labanan sa kamahalan. Teka. Kailangan nating personal na humingi ng tawad sa kamahalan. Ulat ng tagumpay at dumating na ang liham ng paghingi ng tawad. Nagtataka ako kung si kamahalan ay patatawarin tayo para sa ating nakaraang kabastusan at kawalang galang. Nahihiya ako, parang gusto ko nang mamatay. Noong araw, ang buong hukuman ay siguradong matatalo tayo. Tanging si kamahalan ang nanindigan na mananalo si kamahalan. At tayo? Ano ang tatawagin mo dyan? Iyan ang tawag sa pagkakaisa. Ang emperador at emperatrice ay iisa. Isang pagpapala para sa Boryalia. Simula nang dumating si kamahalan sa Boryalia, ang init ng ulo ni kamahalan ay lumambot ng malaki. Sasabihin ko ito ay langit mismo na nagpadala kay kamahalan upang tulungan si kamahalan, ang aming maswerteng bituin upang muling buhayin ang Boryalia. Si Punong Ministro Santos ay nagsasabi ng totoo. Sa pagkakataong ito, kahit na kami ay parusahan ni kamahalan, tatanggapin ko ito ng walang reklamo. Sa pag-iisip lang kung paano namin ginamot si kamahalan noon, nahihiya ako na kahit magpakita ng muka ay hindi ko magawa. Kamahalan! Mabuting balita! Mabuting balita! Si kamahalan mismo ang pumugot ng ulo ng pinuno ng Hilaga. Kinuha niya ang ulo nito. Isang ganap na tagumpay. Si kamahalan ay talagang nanalo. Mahusay. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na manira sa iyo ngayon. Ngayon ang hukuman ng hari at ang panloob na korte, hindi na mapigil ang pagpuri sa iyo. Sabi nila si kamahalan ay matalino at si kamahalan na emperatrice ay isang engkantadang nagmula. Ang maswerteng bituin ng Boryalia. Mga kaibigang panandalian lang. Marami silang sinabi laban sa ating ginang ilang araw lang ang nakalipas. Hoy kayong dalawa, tahimik. Tinatakot ninyo ang lahat ng aking isda.
Kamahalan, ito ay ipinadala ni Ginoong Santos, ang ulat ng digmaan at isang liham ng paghingi ng tawad. Liham ng paghingi ng tawad. Mga liham ng paghingi ng tawad? Nasa labas lahat sila ng palasyo ng walang hanggang tiwala, Kamahalan, nakaluhod at humihingi ng tawad sa inyo. Ay tama na, hindi mo ba nakikita na abala ko rito? Paalisin mo sila, wala akong panahon sa kanila. Kamahalan, itong hindi matitinag na katahimikan talagang may tindig ng isang tunay na huwaran para sa imperyo. Oh, tigilan mo na ang pambobola. Anong huwaran para sa imperyo? Sa tingin ko pa rin mas bagay ako na maging ang walang silbing emperatrice. Aalis na ako. Ang lalaking iyon na si Jose ay nanalo ng napakalaking tagumpay. Dapat siya malapit na ba siyang bumalik, di ba? Kamahalan. Kamahalan, nagpapadala ng mensahe si Punong Ministro Santos. Babalik si Kamahalan na matagumpay bukas. Naitala. Ayon sa protokol, dapat mong pangunahan ang panloob na korte upang salubungin si Kamahalan sa mga pintuan ng palasyo. Pagkatapos, samahan si Kamahalan sa dambana ng hari upang manalangin sa kalangitan at parangalan ang ating mga ninuno. Bukod dito, Gayun din, dapat kang dumalo sa piging ng tagumpay kasama si Kamahalan. hindi, talagang hindi. Napakagulo nito. Siguradong mapapagod ako. Sa panahong iyon, mas gugustuhin ko pang manghuli ng ilang isda o matulog ng matagal ng ilang beses. Ngunit, Kamahalan. Achu! Kamahalan? Kamahalan? Medyo sinipon ako. Hindi ako dapat malantad sa hangin. Hayaan si Consorte Chloe at si Consorte Stella ang sumalubong kay Kamahalan sa halip. Kamahalan, ang kanyang kamahalan ay babalik ng matagumpay ngayon. Ang kabisera ay nagkakagulo dahil sa kagalakan, sa pagpalo ng mga tambol, at ang mga lansangan ay pinalamutian ng mga parol at bandila. Ang mga karaniwang tao ay kusang pumunta sa mga lansangan, binabati ang pagbabalik ng kanyang kamahalan. Kung hindi ka pumunta, kamahalan, hindi ba sa tingin mo ay makaramdam ng paghamak ang kanyang kamahalan? Wala siyang pakialam. Kamahalan, Handa na ba ang lahat ng aking hiniling? lahat ay handa na. Sabaw ng manok na may halamang gamot. Paborito ko yan. Kamahalan, ngayon ang pinakamagandang sandali ng kanyang kamahalan. Sayang at wala ka roon kasama siya. Kamahalan, kaya mo pa ring makarating kung magmadali ka ngayon. Ang totoong buhay ay nasa loob ng bahay. Hindi niya ako kailangan sa tabi niya upang tanggapin ang pagsamba ng nakararami. Ang kailangan niya ay ang umuwi sa isang mainit at umuusok na mangkok ng sabaw ng manok na may halamang gamot. Ha 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 ha! Kamahalan, ano ang pinagtatawanan mo? Sabi sa librong ito, may isang dakilang general na pumunta sa digmaan. Ang kanyang asawa ay umiiyak araw-araw sa bahay, hindi makakain ng kahit ano. Nang sa wakas ay bumalik ang general na matagumpay, ang kanyang asawa ay namatay sa gutom. Ha? Ang asawang iyon ay napakatapat at napakalungkot. Tapat? Mas parang walang utak. Ano ang punto ng pagpapagutom sa sarili? Kung ako iyon, tiyak na kakain at iinom ako ng maayos sa bahay, aakuinin ang sarili ko, hihintayin siyang bumalik ng ligtas at maayos, para siya ang mag-alis ng tinik ng isda para sa akin habang buhay. Maria, Maligayang pagbabalik. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Nagluto ako ng herbal na sabaw ng manok para sa iyo. Mia, dalhin mo ang herbal na sabaw ng manok. Opo. Maria, namiss kita ng sobra. Namiss din kita. Sige, sige. Maligo ka muna tapos subukan mo ang sabaw ng manok na ako mismo ang nagluto. Anong ginagawa mo dito? Sa oras na ito, hindi ba dapat nasa piging ng tagumpay ka ngayon? Isang party na wala ka ay hindi sulit ang oras ko. Ako mismo ang gumawa ng sopas na ito ngayong hapon. Subukan mo. Ito ang pinakamasarap na sopas na natikman ko sa buong buhay ko. Tama ka dyan. Sino sa tingin mo ang nagluto? Serena. Hmm? Sinisisi mo ba ako? Para saan?
Dahil wala ka sa tabi ko para ibahagi ang saya ng tagumpay. Oh, yung sirko na parang unggoy ka pinagtitinginan ng lahat anong maganda doon, wala akong pakialam. Ano ito? Ito, piraso ito ng langit, isang bituin. Ha? Sa totoo lang, meteorite ito. Natagpuan ko ito sa damuhan. Kapag natapos na ang digmaang ito, dadalhin kita sa pagmamasid ng mga bituin sa kabila ng hangganan. Ang mga bituin doon, mas malaki at mas maliwanag kaysa sa mga bituin dito sa palasyo. Sige. Nangako ako sa'yo, dadalhin kita upang makita ang mga bituin sa kabila ng hangganan, kaya nagdala ako ng piraso nito para sa'yo. Gusto mo ba? Pangit. Sinungaling ka. Wala kang pakialam. Tama nga. Narinig ko na nung wala ako sa palasyo. Ang mga nasa korte ng hari at panloob na korte ay naglakas loob na sumuway sa'yo. Ay, sige na, hindi lang nila alam ang buong kwento. Nag-aalala lang sila para sa Valoria. Mukhang masyado akong naging mahina sa kanila kamakailan. David, Kamahalan. ilabas ang aking dekreto. Sino man mula sa korte ng hari o panloob na korte na naglakas loob na suwayin ng emperatrice ay tatanggap ng 30 latigo. Ang punong ministro ay walang eksepsyon. Tungkol naman kay Consorte Stella at Consorte Chloe, ipatapon sila sa silid ng pagpapatapon. Opo, kamahalan. Teka. Kamahalan, kung itutuloy mo ito, tunay akong magiging isang masamang konsorte. Ano ang dapat katakutan? Naglakas loob silang suwayin ang aking emperatrice. Dapat silang magbayad ng halaga. Ay, hindi sobra naman yan. Paano kung ganito? Parusahan sila sa pamamagitan ng pagpapagawa sa bawat isa sa kanila, hanapin ako ng 10 magagandang aklat ng kwento at lutuin ako ng 2 sa kanilang pinakamasarap na ulam. Ano sa tingin mo? Pakiusap? Sige. Gagawin namin ang eksaktong sinabi ng emperatrice. Magandang ideya iyan. Pinapayagan nito ang kamahalan na mailabas ang galit at masiyahan sa masarap na pagkain. 2 ibon sa isang bato. Pupunta ako at ipapasa ang utos ngayon din. Sandali, naalala ko, hindi ba't isang kahila-hilakbot na tagapagluto ang punong ministro? Narinig ko na iyon. Sige, kunin ang pagkain na ginawa ng punong ministro at ihain ito kay Consorte Chloe at Consorte Stella. Nakuha ko. Hoy, ang sama mo. Natuto mula sa pinakamahusay. At saka, ang pinuno ng mga ngayaw na yon, nahulog siya sa hukay na yon. Hindi lang siya nahulog, ang hukay na iyon ay puno ng matalas na kahoy na tulos. Ang hirap niyan. Pero karapat dapat siya. Inaantok ako. Hindi inaantok. Patuloy lang. Ano ang hangin sa kapatagan? Ito ay walang hangganan. Kapag tumama ang hangin sa iyong muka, lahat ng iyong alalahanin ay nawawala. Nung gabing iyon, marami siyang sinabi sa akin. Tungkol sa mga labanan, ang hangin sa kapatagan, nakinig ako hanggang sa nakatulog ako. Wala akong magagawa, pinaaantok ako ng boses niya. Serena, pakasalan mo ako. Yung Chain. Hindi lang ito isang pampulitikang kasal. Hindi rin ito isang transaction. Ito ay dahil mahal kita. Gusto kitang maging asawa. Ang aking nag-iisa at tanging asawa.
Panaginip lang. Dapat panaginip lang yon. Isang lalaking katulad niya nagsasabi ng ganon? Kamahalan, gising na kayo. Nasaan ang kamahalan? Ang kamahalan ay pumunta na sa hukuman. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na hayaang matulog kayo ng mas matagal. Huwag kayong gambalain. Oh, kaninang umaga, sina Konsorte Chloe at Konsorte Stella ay nagluto ng almusal. Ipapakuha ko ito agad. Sige. Mahal kita. Gusto kitang maging asawa ko. Ang nag-iisa kong asawa. Isang guni-guni, tiyak na yon. Kamahalan, ayos lang ba kayo? Tatawag ba ako ng doktor ng hari? Okay lang, hindi lang nakatulog ng maayos. Pero ang guni-guning yon ay sobrang totoo. Nagbibigay pugay ako sa kamahalan. Nais namin kayo ng magandang kalusugan at kapalaran. Oh, ano ba kayong lahat ginagawa dito? Sa utos ng kamahalan, nandito kami para maghanda para sa kasal ng hari. Ang kasal ng hari? Anong kasal ng hari? Kamahalan, tanggapin ninyo ang dekreto. Sa biyaya ng Diyos, ang emperador ay nag-uutos. Ang Emperatriz Maria Reyes at ako ay isang tugma na ginawa sa langit at ang aming mga puso ay nag-iisang tibok. Ngunit ang unang seremonya natin ay masyadong nagmamadali at pakiramdam ko ay nabigo ko siya. Masakit ito sa akin. Kaya naman, sa 8 araw ng susunod na buwan, isang mapalad na araw, muli nating isagawa ang kasal ng hari. Ipahayag ito sa buong bayan upang lahat ay magalak. Katapusan ng dekreto. Tinatanggap ko ang dekreto. Kaya hindi ito panaginip, totoong-totoo ito. Kamahalan, mabilis ang panahon. Bago natin namalayan, kalahating taon na tayo sa Borealia. Noong huling isuot ko ito, para akong naglalakad patungo sa kamatayan. Ngayon naman, pakiramdam ko may gagawin akong kahanga-hanga. Kamahalan. Bakit ka umiiyak? Kung iiyak ka, hindi kita aliwin. Ako, masayang-masaya lang ako. Sige, sige. Ayos lang. Dumating na ang mapalad na oras. Tara na. Aking Emperatriz. Huwag kabahan. Nandito ako sa tabi mo. Binabati kita. Binabati kita, kamahalan. Binabati kita, kamahalan. Maligayang kasal. Maligayang pagsasama habang buhay. Noong huling pagkakataong naglakad ako sa landas na ito, parang ako'y dinadala sa sarili kong pagbitay. Ngayon naman, ang aking kamay ay mainit. Yumukod sa mga ninuno. Yumukod sa isa't isa. Itinakda ng langit. Tapos na ang seremonya. Maria, mula ngayon, ang iyong pangalan ay ukitin sa aking puntod. Ang aking imperyo ay ibabahagi sa iyo. Ang aking buhay ay magiging isa sa iyo. Ako, Jose. Sa buhay na ito, ikaw lamang ang aking magiging.
Hoy, bakit ka umiiyak? Sobrang saya ko. Masaya ka pero umiiyak ka? Natatakot ako. Natatakot na kapag imulat ko ang aking mga mata, malaman ko na nasa isip ko lang lahat. Kamahalan, gising ka na! Nasaan si Kamahalan? Si Kamahalan ay pumunta na para dumalo sa sesyon ng korte. Natutulog ka ng mahimbing kaya hindi ka niya ginising. Oh. Binanggit din ni Kamahalan na gusto kanyang samahan sa silid-aralan ng hari paggising mo. May sorpresa siya para sa iyo. Sorpresa? Bukod sa pagbibigay sa akin ng pangit at walang kwentang bato, ano pang sorpresa ang maaaring magkaroon? Pero, hindi naman masyadong masama ito. Gising ka na. Sinabi ni Mia may regalo ka para sa akin. Ang selyo ng Phoenix. Paano yung isa dati? Pinagawa kong peke yung isa. Ito ang totoo. Hindi. Masyadong mabigat ito. Pangingisda, pagnanakaw ng pugad ng ibon, pagbabasa ng mga aklat ng kwento, mga ganoon. Pro ako sa lahat ng yan. Tungkol naman sa pamamahala ng panloob na hukuman, kalimutan na lang natin. Sinasabi ko sa iyo, hawakan mo ito. Hindi para pamahalaan ang panloob na hukuman. Sinasabi ko sa iyo, kunin mo ito at magsaya ka gamit ito. Magsaya? Oo, magsaya. Dito, sa panloob na hukuman. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Kung may mangasar sa'yo, basagin mo ang ulo nila gamit yan. Kung may problema, andito ako para sa'yo. Sirahin mo, papalitan ko. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya. Kung marinig ito ni Punong Ministro Santos, magagalit siya at hihimatayin sa lugar. Kaya kukunin mo? Ang bagay na ito hindi nagaanong mabigat ang pakiramdam. Tama. Lahat ng araw-araw na paggalang mula sa mga konsorte. Naglabas na ako ng dekreto na pinapayagan si Consorte Stella na hawakan ang mga usapin ng panloob na hukuman. Siyempre, kung ayaw mo iyon, pwede mo itong palitan ng kahit anong gusto mo. Talaga? So ang ibig mong sabihin wala na akong dapat alalahanin mula ngayon? Ang kailangan mong gawin ay samahan mo ako. Sino ang gustong sumama sa'yo? Mayroon akong pangingisda, pangangaso ng ibon, mga aklat ng kwento, marami akong ginagawa. Sige, sasama ako sa iyo. Jose, ang bait mo lagi sa akin, alam mo. Paano kung sobra kang mag-spoil sa akin, gawin mo akong talunan? Anong gagawin natin? Oh, ako na nga yun. Sobrang spoiled? And gusto ko yan. Kamahalan, hindi ba nagpahukay ng pond si Kamahalan para sa'yo mangisda? Bakit ka pa nangingisda dito? Hindi mo gets, hindi ako nandito para sa isda. Eh para saan ka nangingisda? Para sa katahimikan. Kamahalan, dumating na ang opisyal na liham mula sa Eldoria. Nais ni Kamahalan na suriin mo ito. Ito ay usapang pambansa. Bakit mo ito dinala sa akin? Hindi ko nga alam kung paano magsuri ng mga opisyal na ulat. Sabi ng Eldoria, para ipagdiwang ang tagumpay ng Valoria laban sa mga mananalakay at palakasin ang ugnayan ng ating dalawang bansa, nagpapadala sila ng isang espesyal na sugo upang mag-alay ng kanilang pagbati. Kamahalan, ang sugo na kanilang ipinadala ay walang iba kundi ang iyong ama, Canciller Arthur Reyes ng Eldoria. Sino? At ang iyong kapatid na babae, si Elena, ang pinakamaliwanag na ginang ng Eldoria, si Elena Reyes. Ito ay usapin ng estado, nasa Kamahalan ang desisyon. Oh. Kamahalan. Iwan mo ako sandali. Wala kang kwentang talunan. Malaking kahihiyan ka sa akin. Maria Reyes,
Paano mo nagawang tawagin ang iyong sarili na aking kapatid o binibining Maria ng Sterling Estate? Nakakahiya talaga. Akala ko nakalimutan ko na sila, pero ang marinig ang kanilang mga pangalan ay nakakasakit pa rin. Tinatawag mo akong talunan? Ikaw ang talunan. Ikaw ang talunan dito. Ikaw ang talunan dito. Sabihin mo ulit yan. Ikaw ay isang talunan. Ikaw ay isang talunan. Bobong ibon, gagawin kitang sabaw. Ikaw, Bobong ibon, gusto mo bang gawin kitang sinigang? Wala kang silbi. Ikaw, Tara, uminom ka ng tubig. Sige, makipagtalo ka pa dyan. ang ibon na ito ay sobrang bobo at naglakas loob pa itong manlait sa akin. Uminom ka. Sabihin mo, ikaw ay isang walang silbing tao. Tama, nandito na sila. Talagang hindi mo balak silang makita? Ano bang makikita? Sa kanilang paningin ako, itong walang silbing tao, dapat matagal ng patay. Ngayon, sa aking puso, sila ay mga estranghero lang. Mas estranghero pa kaysa sa ibon na ito. Wala kang silbi. Tumahimik ka, tinanong ba kita? Kung ganun, hindi ko rin sila makikita. Sinabi kong ako ay hindi pupunta. Ito ay tungkol sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Hindi ka basta-basta magdedesisyon na hindi pumunta. Ano, magiging isang hangal na hari ka ba para sa akin? Eh di sige, isang hangal na hari. Ano bang mahalaga? Sa aking puso, ang iyong damdamin ay mas mahalaga kaysa sa kaharian. Sige, makikita ko sila kung hindi iisipin nila na takot ako sa kanya. Gusto ko lang makita kung anong klaseng palabas ang gusto nilang gawin ngayon. Ama, narinig ko si Maria ay talagang nakuha ang pabor ni Jose. At naging tunay na reyna ng Boryalia. Ito ay malamang na chismis na ikinalat para gambalain ang Eldoria sa maling pakiramdam ng seguridad. Dahil siya ay isang talunan, malamang pinatay na siya ni Jose noong una pa. Totoo yan. Mahal ko, matapos ang digmaan ng Boryalia na nagpayapa sa mga mananalakay, ito ay naging pinakamakapangyarihang bansa sa lahat ng mga kaharian. Ikaw ang pinakamaliwanag na ginang ng Eldoria. Tiyak na makukuha mo ang pabor ni Jose. Kung ang Eldoria ay makakahanap ng kapayapaan ay nakasalalay sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ama. Tiyak na gagawin kong si Jose ay susunod sa akin. Dumating na ang kamahalan, dumating na ang reyna. Pagbati, kamahalan. Pagbati kamahalan ng reyna. Maaring nanalo ba talaga siya ang pagmamahal ni Jose? Hindi pwede. Hindi ito totoo. Wala siyang iba kundi isang talunan na marunong lang umakyat ng puno at manggisda. Paano naman si Jose naging ganyan ka-interesado sa kanya? Tama na, gutom na ang aking reyna. Kain tayo. Gaya ng inaakala ko, talunan pa rin siya na walang iniisip kundi ang tiyan niya. Kamahalan, pahintulutan ako magalay ng isang toast. Kamahalan, si Maria ay kulang sa tamang pagpapalaki. Ang kanyang pag-uugali ay hindi nararapat. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran sa kanyang ngalan. Sa diplomatikong misyong ito sa Boryalia, dinala ko ang aking asawa at anak na babae, ang pinakamaliwanag na ginang ng Eldoria, Elena Reyes, upang magkaroon ng pagdinig sa kamahalan. Ang aking reyna ay hindi sa iyo upang husgahan. Kamahalan. Isang ordinaryong babae. At lubos na mapagkunwari, hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa isang buhok sa ulo ng aking reyna. Kamahalan, ako ang pinakamaliwanag na ginang ng Eldoria. Ang pinakamaliwanag na ginang? Sino ka ba na inihahambing ang iyong sarili sa kanyang kamahalan? Sobra kang nagtitiwala sa iyong sarili. Ang tinatawag na pinakamaliwanag na ginang ay naglakas loob na ikumpara ang sarili sa ating emperatris? Ang kapal ng mukha. Kayo! Yung walang silbing Maria! Anong mahika ang ginawa niya sa inyong lahat? Tumahimik ka kung maglakas loob kang magsalita ng isa pang salita laban sa ating emperatris. Isinusumpa ko magmamartsa ang Boryalia ng mga hukbo nito at buburahin ang Oak Haven sa mapa. Ako... Mga Ginoo, pakiusap, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, ang manginsulto sa ating emperatris ay ang manginsulto sa buong Boryalia. Ang tapang naman ninyo.
Reyna Maria ay isang babaeng may tunay na pagkatao, isang tunay na biyaya sa Borealia. Paano kayo mga karaniwang tao makakaintindi ng kanyang halaga? Paano nangyari ito? Si Maria Reyes ay talagang nagtagumpay na masiguro ang kanyang posisyon dito sa Borealia. Hindi lang siya may pabor ng emperador kundi pati ang korte ng hari at ang panloob na korte. Ama, Kamahalan, payagan ninyo akong mag-toast sa inyo at sa kanyang kamahalan muli. Naway ang kamahalan at ang emperatrice ay magkaroon ng pagkakaisa sa pag-aasawa at isang tugma na ginawa sa langit. Maria, nag-aalala ako sa iyo noong nasa kabisera ka, ngunit makita kang masaya dito sa Borealia ay nagbibigay sa akin ng malaking kaginhawahan. Ang kasuklam-suklam. Ama, ang paraan ng pagsasalita mo, parang hindi ikaw ang mismong nagsabi sa kanyang kamahalan, kunin mo na lang siya. Ang pagpapanatili sa kanya ay magpapahiya lamang sa pamilya Reyes. Maria, iyon ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Kung ito man ay hindi pagkakaunawaan o hindi, ikaw ang pinakamahusay na nakakaalam ng katotohanan, Punong Ministro Reyes. Kung hindi dahil kay Punong Ministro Reyes at sa kawalan ng malayong pananaw ng Oakhaven, maaring hindi naging sapat na mapalad ang Borealia na tanggapin ang kanyang kamahalan. Maria Reyes. Paano ka nakatayo dyan lang at hinahayaan mong kutsain nila ang iyong ama? Ang mga ministro ay nagbibiro lang sa akin. Bakit mo siniseryoso? Maria, noong una, kailangan kong gumawa ng mahirap na desisyon para sa ikabubuti ng bansa, kaya kinailangan kitang pakawalan. Talagang nasaktan ang puso ko. Ha? Ganun ba? Bakit naaalala ko nung aalis ako? Nakiusap ako sa iyo para sa isang pamansing at hindi mo man lang ibinigay sa akin. Kaya tila ang pag-aatubili ni Kansilya Reyes ay para sa kanyang mga gamit, hindi para sa kanyang anak na babae. Maria Reyes. Papaano mo nagawang tawagin ang emperatrice sa pangalan? Papadalhan ko ba ng tropa ang Eldoria ngayon? Kamahalan, pakiusap, pakalmahin ninyo ang inyong galit. Lumampas ako sa dapat. Didisiplinahin ko siya ng maayos. Lumuhod ka agad. Gusto mo bang magsimula ng isa pang digmaan para sa Eldoria? Kamahalan, patawarin mo ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Sige, lahat tumayo. Huwag mong gawing parang inaapi kita. Ikaw. Salamat, kamahalan. Ngunit sa kabilang banda, ikaw ay maaring makaligtas sa krimeng may parusang kamatayan, ngunit ang mas mababang parusa ay hindi maiiwasan. Dahil si ama ay umamin na siya ay nabigo bilang isang magulang, kaya bibigyan ko si ama ng kaunting parusa. Hanggat si kamahalan ay hindi nagtatanim laban sa amin, tinatanggap ko ang parusa. Mabuti. Saka, ahitin mo yung mapagmataas mong balbas. Tanggalin iyan. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Kamahalan. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang iyong ama. Paano mo kaya? Lagi kong kinasusuklaman ang maliit na balbas sitsit niya. Laging nagkakalat ng mumo kapag kumakain siya. Nakakadiri. Kansilya Reyes, dahil ang ating emperatrice ay nasusumpungan itong hindi ka nais-nais, dapat mo nang tanggalin iyan, di ba? Kung ikaw ay nag-aatubili, maaari naming bunutin yan para sa iyo, hibla sa hibla. Oo! Maria. Guardia, ahitin ang balbas ni Punong Ministro Reyes para sa akin. Kamahalan. Kamahalan. Punong Ministro, kung maglakas loob kang lumaban muli, sumusumpa ako, ipaputol ko ang iyong ulo kasama ng iyong balbas. Patawarin ninyo ako, Punong Ministro Reyes. Ang balbas ko. Kamahalan, nasiyahan ka na ba ngayon? Oo, lubos na nasiyahan. Ngayong nakapaglabas na si Maria ng kanyang galit, hindi ko na gagawing mahirap para sa iyo. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Ang Oakhaven ay tinubuang bayan ni Maria. Hindi ko siya ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Mula ngayon, huwag mo nang galitin ang aking emperatrice. Ipinapangako ko, habang ako ay nabubuhay, hindi ko kailanman sasalungatin ang Oakhaven. Kita mo? Ang pagiging walang silbi ay maganda, hindi ba? Hindi na kailangan ng dahilan o mga patakaran. Magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Dahil laging may isang tao na handang hayaan kang maging walang silbi.